Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Movie Radoko. At syempre, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, Congressman Martin Romualdez, at ang ating mga kababayan sa abroad. At syempre, ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, bagong lahat, gusto ko muna pong ipaalam sa ating mga solid na kakampi, kasama, kaisa, at sa mga nananalangin po para sa atin. So, tayo po ay naka-shadow ban, kaya wala po tayong kinikita sa ating YouTube, no? Kaya sa ating mga kababayan na lagi pong sumusubaybay sa atin, sana po, ako po yung humihiling lang ng konting tulong sa inyo para po tayo makasurvive, no? Dahil wala po talaga tayong kinikita sa ating YouTube channel dahil tayo po ay naka-shadow ban. So, sa mga gusto pong tumulong para po tayo ay kahit papaano ay mayroon pong pang-maintenance sa ating para tayo po ay maka-upload. Minsan po kasi ako po ay nahihirapan dahil naghahagilap pa kung saan tayo, alam nyo naman, wala naman po malaking masyadong kita ang pagiging konsihal ng barangay. So, alam nyo naman ang sitwasyon ng inyong lingkod. So, okay. So sa araw pong ito mga kababayan ay pag-uusapan po natin ito pong naging pahayag po ni Xi Jinping ng Embahada po ng China tungkol po sa kanyang sinabi na ang ilan po nating mga senador dito po sa ating bansa ay mayroon pong maling pag-iintindi o hindi daw naiintindihan ang Vienna Convention on Diplomatic Relations at pinipilit ang literal na aplikasyon nito. So, pero gusto ko pong malaman ng lahat, gusto ko po munang malaman ninyo na ang pinakapunto po o pinakapunot dulo po o po talaga ng usaping ito ay yung tungkol po sa hidwaan po ng bansang China at Pilipinas tungkol po sa sa salungat po na pag-aangkin sa teritoryo po at karapatan ng mga yamang dagat sa bahagi po ng South China Sea na tinatawag naman po ng ating bansa o ng Pilipinas na West Philippine Sea. Ngayon, ang tanong, paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Yan ang dapat na malaman po kasi ng ating mga kababayan. No, kasi maraming naguguluhan pa rin at hindi alam yung tungkol sa mga bagay-bagay na ito. Paano ba nagsimula ang lahat ng ito? Yan yung tanong. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga kababayan po natin, nagsimula po ang lahat ng ito tungkol po sa mga kasaysayan, paghahabol ng bansang China sa isang teritoryo po ng ating bansa na kung saan po mga kababayan, na kung saan ang Pilipinas po ay umaangkin sa mga bahagi po ng West Philippine Sea, batay po sa United Nations Convention on the Law of the Sea, o mas kilala po sa UNCLOS, mga minamahal ko mga kababayan, at mga kasaysayang ebidensya. Tulad po ng mga mapa at kasunduan mula pa noong panahon ng mga Kastila at Amerikano. No? Tulad po ng mga mapa, ulitin ko, tulad po ng mga mapa at kasunduan mula pa noong panahon ng mga Kastila at Amerikano. Pinaglalaban po nito o ng Pilipinas na ang lugar po tulad po ng Scarborough Shoal, Ayungin Shoal at bahagi po ng Spratly Islands ay nasa loob po ng 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa natin na nagbibigay po sa Pilipinas ng eksklusibong karapatan sa mga yamang dagat at mineral nito. Mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, ang China naman po ay umaangkin ng halos buong South China Sea batay po sa kanilang tinatawag na 9-dash line, isang linya po sa mapa na walang legal na batayan ayon po sa UNCLOS. UNCLOS na po nagsabi nito Sinabi nila na mayroon po silang matagal ng paggamit at kontrol sa rehiyon mula pa noong sinaunang panahon. Yan po ay sabi nila. Kaya dahil po dito, para po sa kaalaman ng lahat ng mga Pilipino, mula po noong 2011, doon po nagsimulang lumitaw ang mga hidwaan sa dagat.
tulad na lamang po ng pagbabara sa mga mangingisda ng Pilipinas at pagtatayo ng mga artificial na isla ng bansang China sa mga teritoryo na tayo po ang nagmamay-ari. At kung tama po ako mga kababayan, noong 2013, para may pamukha po sa bansang China na tayo po ang tunay at totoong nagmamay-ari ng mga isla na gusto po nilang angkinin o gustong angkinin po ng bansang China, dinaan po ng Pilipinas ang usaping ito sa Permanent Court o Permanent Court of Arbitration o PCA sa Netherlands noong 2016. Napagpasyahan po ng PCA na walang legal na batayan ang mga pag-aangkin po ng bansang China. Matibay, sinasabi po nga pag-aangkin daw ng China batay sa wala daw batayan ang pag-aangkin po ng China batay sa 9-dash line. Ngunit tinanggihan pa rin po ito ng China at patuloy po na iginigiit ang kanilang mga karapatan. No? So, bumalik po tayo sa naging pahayag po ni Xi Jinping ng Embahada ng China. No? Si Xi Jinping po ay tagapagsalita po ng Embahada ng China sa Pilipinas. No? Ang sentro po ng ating talakayan ngayon ay tungkol din po sa naging pahayag ni Ping kaugnay po ng kanyang kaugnay po ng Senate Resolution number 256, kung di po ako nagkakamali mga kababayan, na base po sa aking pagkakaalam, itinuring ni Xi Jinping na isang political stand o eksena para sa politika lamang ang ipinapakita po o sinasabi ng ilan nating mga mambabatas. At hindi lang po yon, inakasuhan pa niya ang ating mga senador ng paggamit ng banta at pananakot laban sa mga laban po sa bansang China o laban sa mga sinasabi ng China. Sinabi rin ni Xi Jinping na binabaluktot daw ng mga mambabatas ang mga katotohanan at nililinlang lang ang mga Pilipino o ang publiko. Binanggit din po niya na hindi niya lubos na maunawaan kung bakit sinusuportahan ng mga senador ang malisyosong paninirang puri dito po sa kanilang presidente na si Xi Jinping gamit daw ang isang karikatura na ginagawa umano o sinasabi umano nitong ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela. Sinabi rin niya na hindi alam ng mga mambabatas kung paano gumagana ang diplomasya at sila ay tila lumilikha lamang ng puot at hidwaan para po sa sarili nilang mga interes politikal. Ang titindi po ng kanyang mga naging mensahe, mga kababayan. Dahil dito, nagbanta po si Xi Jinping na may presyo ang kanilang pagkukunwari, kawalan ng kaalaman at kawalan ng ingat at dignidad na ang mga karaniwang mamamayan ang maaaring magbayad nito. Mukhang may laman po yung kasi sinasabi niya, mga kababayan, kung iintindihin niyo pong mabuti. No? Alam niyo mga kababayan, hindi ko lang po lubos maisip. Hindi naman po sa sinasabi kong walang isip itong bansang China o yung mga opisyal dyan. Pero, nakakapagtaka, nakakapagduda, halatang halata na sila ay nananakop lamang, mga minamahal ko mga kababayan. Halatang halata na ang kanilang pakikipaglaban o pag-aangkin ay wala pong batayan. Ngayon, kung tatanungin niyo ako kung may batayan ba at sigurado ba tayo sa ating ipinaglalaban, ang sagot ko po ay oo. Tama po, sigurado po at tama po ang ating ipinaglalaban, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, bakit tayo sigurado na tama ang pinaglalaban ng Pilipinas at mali ang pinaglalaban ng bansang China? Hayaan nyo pong ipaliwanag ko sa inyo isa-isa. Isa-isa ng malinaw ang punto po ng usaping ito. Una, alam niyo mga kababayan, gusto ko lang itanim sa inyong isipan
At ilagay nyo rin sa inyong mga isipan, hindi po tayo umaangkin batay po o basta-basta, o basta-basta na lamang na ng linya po ng mapa. Ulitin ko, hindi po tayo umaangkin batay o basta-basta lang sa linya po ng mapa. Ang ating pong pag-aangkin ay nakasulat sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Isang international na kasunduan na pinagtibay po ng mahigit 100 bansa sa buong mundo. Kung daw nagkakamali, 167, kasama na po ang bansang China dyan. Kung maalala po ninyo, nung ito po ay inilabas po ng UNCLOS ang kanila pong pahiyag na ang Pilipinas po ang nagmamay-ari talaga ng mga inaangkin ng bansang China. Ang presidente po noon, kung di ako nagkakamali, noong 1996 ay si Jiang Zemin. Sa totoo lang, itong si Jiang Zemin, isa po to sa nagtaguyod po ng siya po yung nagtaguyod ng nagdeklara ng Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. Kung di po ako nagkakamali, tinaguyod po niya yung Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Siya po ang nun, bagamat inaangkin nila yung ibang mga bahagi ng ating bansa, pero tanggap niya sa sarili niya na tama ang sinasabi po na UNCLOS. Noong 1995, kung maaalala po ninyo, base po sa aking pagkakaalala, nagsimula po ito noon Nagsimula po yung pananakop ng bansang China noong 1995. Noong kontrolin po ng China ang Mischief Reef, kung di ako nagkakamali. Na kung saan dahil po sa ginawa nila na pananakop sa Mischief Reef ay naglabas po ng protesta ang Pilipinas. Ngunit para po mahupa yon, para po hindi lumaki yung tensyon, sumang-ayon na lang po itong kanilang presidente na si Jiang Zemin, na kung saan siya po mismo ang nagtaguyod ng Declaration of the Conduct of Parties in the South China Sea. Mga minamahal ko mga kababayan, dahil sigurado ng mga panahon na yon, ipaglalaban talaga ng mga Pilipino yung karapatan ng mga panahon na yun. Talagang panahon pa yun ng pakikipaglaban ng mga Pilipino sa ating teritoryo o laban sa mga mananakop, di ba? So, ayon po sa UNCLOS, ang bawat bansa, nilinawin ko lang po sa inyo mga kababayan para maging mas malinaw din po sa inyo. Ayon po sa UNCLOS, ang bawat bansa ay may 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ na pag-aari. Ang Scarborough Shoal, Ayungin Shoal at yung tinatawag po yung bahagi po ng Spratly Island ay nasa loob po ng EEZ ng Pilipinas. So ibig sabihin, legal at makatuwiran po ang karapatan natin sa mga yamang dagat at teritoryo na nabanggit ko, mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon, samantala naman po yung 9-dash line ng China, wala pong sino man pong masasabi nating may alam kung paano po nila ito nakuha. Walang eksaktong sukat o hangganan at tinanggap po ng buong mundo na walang legal na batayan itong kanilang sinasabi o yung deklarasyon po ng bansang China. Sa katunayan, noong 2016, ang Permanent Court of Arbitration o PCA ng Netherlands, mga minamahal ko mga kababayan, ayon po sa kanya, isang walang kinikilalang international na hukom ay nagdeklara pong walang bisa ang mga pag-aangkin po ng China batay po sa linyang iyon na sinasabi ng 9-dash line, no? Hindi po ito desisyon ng Pilipinas o sinasabi ng Pilipinas lamang, mga kababayan. Ito po ay desisyon ng mundo. Ito ay desisyon ng mga espesyalista na mga kumbaga sa mga may alam po sa batas pandagat, mga minamahal kong mga kababayan. So pangalawa,
Pag-usapan po natin yung tungkol po sa patunay ng Pilipinas o sa patotoo ng Pilipinas. No? At para maintindihan po ng ating mga kababayan na tayo po ay may sobra-sobrang katunayan na pwede pong isampal sa pagmumukha ng kahit sino mang sino dyan na nagsasabing kanila yung mga, di ba? So, hindi po, kung tama po ako, hindi po tayo umaasa sa mga, kasi kwento lang yung kanila eh. Sabi ng China, sa amin yan, ng mga panahon pa, saan yung ano nyo, patunay ninyo. Di ba? Hindi tayo katulad nila, ha? Hindi po tayo umaasa sa kwento lamang mula po sa sino mang mga o sa kwento sa mga unang panahon, ha? Ang ating mga pahayag ay may batayan na ebidensya po, mga kababayan. Ha? Unang-una, may mapa po mula noong panahon ng Kastila at Amerikano na nagpapakita na ang mga lugar na ito ay bahagi po ng teritoryo ng Pilipinas, mga minamahal ko mga kababayan. Ito, katulad na lamang po ng mga kasunduan. Kasunduan sa ibang bansa, nakikilala ang ating mga hangganan sa dagat, yan, yung mga ganun yung mga ebidensya, mga matagal ng paggamit ng mga Pilipinong nangingisda, yung mga manglalakbay, di ba? So marami po tayong pwedeng ipakita po sa kanila, mga minamahal kong mga kababayan. Samantala po, ang China ay hindi kayang ipakita ang malinaw na ebidensya para po patunayan ang kanila pong sinasabing matagal ng kontrol sa rehiyon nila yung mga islang yan. Ang kanila pong mga pahayag ay wala pong suporta mula po sa international na komunidad. Unang-una, tulad ng sinabi ko, wala po silang ebidensya at mismo ang UNCLOS ay hindi sangayon sa kanilang sinasabi at hindi pwedeng sangayunan sapagkat halatang halata na sila po ay nananakop lamang, mga kababayan. Pangatlo, alam nyo mga kababayan, matapos ang desisyon po ng PCA noong 2016, hindi lamang po tinanggihan ng China, itong masaklap dito, hindi lamang po tinanggihan ng China ito, patuloy pa rin po silang nagtatayo ng mga artificial na isla at mga struktura sa West Philippine Sea. Pinagbabawalan pa nila, itong masakit dito, pinagbabawalan pa po nila ang ating mga mangingisda na pumasok sa sarili nating dagat, itong masaklap. Hindi lang sa kanila, sila pa itong malakas na loob na hindi tayo papasukin sa sariling atin. At minsan pa nga po mga kababayan, nalalagay po sa alanganin yung buhay po ng ating mga kababayan at nalalagay yung ating mga barko sa hindi magandang sitwasyon, pati yung ating mga pati yung ating mga kababayan na nandun sa Sierra Madre ba yun? Yung barko? Tama ba ako? Nakakaranas mo. Nakita nyo naman, diba, may naputulan pa ng daliri. Nung sila ay hinatiran ng doon, ng kanilang makakain, ng kanilang mga magagamit, diba? Ito pa, tingnan nyo mga kababayan. Ito po ay masasabi po natin na paglabag po, hindi lamang po sa UNCLOS, kundi pati na rin po sa Vienna Convention on Diplomatic Relations, na binanggit po ni Xi Jinping, ang diplomasya ay dapat batay po sa respeto at paggalang sa mga batas. Paggalang sa mga batas. Pero biro mo, ang galing niya magsalita, pero siya pala to mismo ang hindi gumagalang, o sila mismo ang hindi gumagalang. Sila mismo ang hindi nakakaintindi sa tinatawag na Vienna Convention on Diplomatic Relations. Diba? So, alam nyo mga kababayan, hindi po tayo naghahanap ng gulo kasi yan ang gusto niyang palabasin eh. Diba? Yan ang gusto niyang itanim sa isip ng ating mga kababayan. Uulitin ko mga kababayan, hindi po tayo naghahanap ng gulo dahil ang pagkakaalam ko, likas po na palakaibigan ang mga Pilipino. Tama? Likas po tayong palakaibigan. Yan po ang nakikita ko. Hindi po tayo naghahanap ng hidwaan. Ang pinaglalaban po natin ay ang soberenya ng Pilipinas at ang karapatan po ng mga Pilipino. Yan lang po ang ayan po ang katotohanan diyan. Ito po ay pinaglalaban natin dahil po sa atin po yan.
Pinaglalaban po natin yung karapatan ng mga Pilipino sa mga yamang dagat na para po sa atin at sa susunod po na henerasyon. Ang China naman po, kung makikita nyo naman, angkin ng angkin, umaangkin ng teritoryong hindi sa kanila. At hindi sumusunod. Ang ito pang problema sa kanila, hindi po sila sumusunod sa mga batas na kanilang sariling ipinagtitibay. Para bagang nangyayari, para silang isang pastor na masasabi mong wala sa sarili. Bakit? Salita ng salita, pangaral ng pangaral, pero yung pinangangaral, hindi naman sinasagawa. Parang ganun ang dating. So, alam nyo mga kababayan, hindi naman sa minamaliit ko po ang bansang China pagdating po sa pangunawa. Pero kitang-kita naman po na matalino sila. Pero dahil sa ang kagustuhan po nila ay manakop, kaya hindi po nila mismo nauunawaan yung nauunawaan natin. At kaya hindi nila naiintindihan yung ating damdamin dahil ang focus po talaga nila ang kining yung sariling atin. Sa madaling salita, dahil ang purpose talaga nila, siguro sobra-sobra na sila doon, kaya gusto na nilang, di ba? Pero wag naman ganon, hindi porket hindi na kayo magkasya dyan sa bansa ninyo, ang pag-iinitan ninyo yung Pilipinas. Wag naman ganon. Kung gusto ninyo, kung nakakagawa kayo ng paraan ng mga bagay-bagay dyan, siguro magagawa nyo ng paraan na magkasya kayo dyan. Hindi nyo kailangan mang-agaw ng lugar na hindi naman sa inyo. Diba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong antabay o magsasalita patungkol po sa mga nangyayari po dito po sa ating bansa. No? So, kung di po ako nagkakamali, hanggang ngayon mas lalo pong umigting, mas lalo pong naging mainit. Ito pong usapin patungkol po sa hidwaan po nitong ni Jelingping at ng ating mga mambabatas at lalong-lalo na yung mga kababayan natin na opisyal dyan po sa Kalayaan Island Group. Sakop po ng Palawan. Kung di ako nagkakamali, ito pong si Jelingping ay tinawag ng person non grata ng ating pong mga mambabatas, no? Kung di rin po ako nagkakamali, kahapon yata nagdeklara na rin ng persona o persona non grata ito pong bansang China. Na kung saan hindi rin po pwedeng makapunta sa kanila yung ating mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, may iba, maliban sa mismo sa China, may ibang lugar dyan, Hong Kong, yung mga yung mga pwedeng may mga tourist spot, no? So dineklara na po na persona non grata ang mga miyembro po ng konseho ng bayan po ng Kalayaan, Palawan, bilang ganti po sa kanila ng bansang China. Pero ganun pa man, hindi naman siguro kailangan pumunta tayo din. Hamak naman na, kung tutusin mga kababayan, hindi sa pagyayabang, kung ang pag-uusapan na lang din naman ay yamang dagat, yamang tubig, magagandang mga, malayo po yung bansang China sa ganda ng lugar natin, sa totoo lang. Kung i-develop lang yung mga lugar natin, nako, masasabi natin, taas no kung magsasabing walang sinabi yung bansang China sa kagandahan ng Pilipinas, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ang pinakamaganda po nito, manindigan po talaga tayo para sa ating bansa at wag para sa ibang bansa. Wag tayong tumulad sa dalawang mambabatas dyan, no? Na halatang halata po na mas importante sa kanila ang karapatan o mas importante sa kanila yung pananakop ng ibang bansa kaysa ipaglaban yung karapatan ng ating bansa. Kilala nyo na po kung sino yung mga yan. Hindi ko na po babanggitin pa. Alam ko lang nasa isipan nyo na at nakatatak na sa puso ninyo kung sino yung dalawa na yan. Kaya yaman lang din nakatatak na yan sa isipan ninyo at puso ninyo yung pagmumukha ng dalawang wigo na yan. Kaya tinatagong wigo, halatang puro nakawig lang, no? Pero sayang, pinapasahod natin sa kanila. Tayo nagpapasahod sa kanila, ibang bansa ang pinaglilingkuran nila. Yun lang masakit.
Only in the Philippines, dito lang nangyayari yan. Pero sa ibang bansa, kung sa ibang bansa nangyari yan, matagal na siguro 1 linggo, wala na yung mga yan sa kinauupuan nila. At malamang naparusahan pa o nakulong pa yung mga yan. Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, sumuli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.